Ayon sa Feng Shui, may mga uri ng halaman na nagbibigay ng swerte. Ang pagkakaroon ng mga halamang ito ay nagdudulot ng swerte, kasiyahan, kaginhawaan, kasaganahan, blessings, sagot sa ating mga problema, pag-ibig at magandang kalusugan. Ito ay tinatawag na mga good luck plants sa Feng Shui. Bukod sa pampaswerteng dala ng mga halamang ito, maganda din ito sa kalusugan dahil nakakapag-purify ito ng hangin. Ang pagkakaroon ng mga halaman sa loob ng bahay ay nakakapagbawas din ng stress. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang 5 good luck plants na siguradong magdadala ng swerte sa inyo. Tried and tested with testimonials. Kaya huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang video. Number 5. Money plant o kilala din sa tawag na jade plant o Crassula ovata. Ang money plant o jade plant ay pinaniniwala ang swerte sa Chinese Feng Shui dahil nakapagdadala ito ng kasaganahan at swerte sa negosyo. Minsan ay tinatawag din itong dollar plant, cauliflower ears o money tree. Ang hugis barya na dahon ng jade plant ang nakapag-a-attract ng swerte dahil sumisimbolo ito ng kayamanan o kasaganahan. Ang mga jade plant ay madali lang alagaan. Hindi mo ito kailangang diligan araw-araw, kahit 2 beses lamang sa isang linggo ay pwede na. Ang jade plant ay kayang mamuhay hanggang 100 taon. Ang mga jade plant ay karaniwang inireregalo sa mga bagong business owners. Maswerteng ilagay ito sa lamesa ng iyong tahanan o opisina upang imbitahin ang success at swerte. Pinaniniwalaan din sa Chinese Feng Shui na mas swerte ang iyong jade plant kapag ito ay regalo o kusang ibinigay sa iyo dahil nagsisimbolo ito na binibigyan ka ng kayamanan. Kung wala namang magbibigay ng jade plant sa iyo ay huwag kang mag-alala dahil pwede mo naman itong bilhin na nangangahulugang kaya mong maging matagumpay nang walang tulong ng ibang tao, kumbaga self-perseverance. Number 4. Money tree plant o kilala din sa tawag na Pachira aquatica. Ang money tree plant o Pachira aquatica ay pinaniniwalaang nakakapag-attract ng pera. Madalas na mapagkamalan na ang money plant at money tree plant ay isa dahil nga naman sa pagkakapareho ng kanilang pangalan, ngunit ang money tree plant ay kakaiba ang itsura at hugis ng dahon. Ito ay pataas na halaman na parang tinirintas. Ayon sa Feng Shui, ito ay nag-iimbita ng yaman, swerte at kasaganahan. Naging sikat ang halamang ito bilang pampaswerte dahil ayon sa kwento, mayroong mahirap na matanda na nagdasal na magkaroon ng pera. Sa kanyang paglalakad ay mayroon siyang kakaibang halaman na nakita. Pinaniwalaan niya itong swerteng halaman dahil naging maganda at madami ang benta niya simula nang kunin niya ang halamang ito. Kaya naman ay tinawag itong money tree plant dahil sa paniniwalang nagdadala ng pera ang halamang ito. Madalas ilagay ang mga money tree plant sa tindahan o tahanan dahil nag-iimbita ito ng maraming benta. Number 3. Peace lilies. Ang mga peace lilies ay magandang palambuti sa kahit saang parte ng bahay. Ito ay nakakatulong sa paglilinis ng hangin at masamang enerhiya sa ating tahanan. Ito din ay sumisimbolo ng kapayapaan. Ayon sa Feng Shui, nakakatulong ang peace lilies na magdala ng swerte at kasaganahan. Ang maganda at malalaki nitong berdeng dahon at puting bulaklak ay nagdadala ng magandang atmosphere sa loob ng tahanan. Sa Feng Shui, ang peace lily ay sinasalamin bilang good luck plant that help purify the air. Ayon din sa siyensya ay maganda ang halamang ito dahil nilinis nito ang mga kemikal at toxic sa ating kapaligiran. Swerte ka na, healthy ka pa. Pwede mong ilagay ang peace lily sa kahit anong parte ng iyong tahanan. Karaniwan silang linalagay sa opisina o lamesa. Number 2. Parlor palm. Malamang pamilyar na pamilyar ka sa halamang ito dahil kahit saang bahay ka yata magpunta ay mayroon nito. Ang parlor palm ay isang uri ng indoor plant na nakakapaglinis ng hangin at nagbibigay balanse sa atmosphere ng ating tahanan. Ito ay nagbibigay ng
positibong enerhiya at mas maswerte ito kapag lumalaki ang halaman. Ang parlor palm ay low maintenance o madali lang alagaan. Hindi mo ito kailangang diligan araw-araw, kahit minsan lang sa isang linggo ay okay na. Hindi mapili ang halamang ito dahil pwede ito sa init at pwede din ito sa madilim. Pwedeng ilagay ang halamang ito kahit saang parte ng tahanan. Pwede mo itong isabit, ilagay sa mesa o ilagay sa gilid ng iyong tahanan. Kadalasan ay inilalagay ito sa harap ng tahanan upang kapag ang iyong bisita ay mayroong hatid na masamang enerhiya ay lilinisan ito ng parlor palm. Number 1. Orchids. Ang halamang ito ay maganda na swerte pa. Ayon sa Feng Shui, ang orchids ay nagbibigay ng swerte sa pamilya. Ang kulay violet na orchid ang pinaniniwalaang nagdadala ng magandang swerte at sukses sa pamilya. Ang orchid ang pinakakakaibang pampaswerte sa lahat ng halaman dahil tumitingkad ito at kakaiba ang kulay sa lahat. Kadalasan kasi ay kulay berde ang mga maswerteng halaman. Ang orchids din ay nagsisimbolo ng pag-ibig at kagandahan. Sa Feng Shui naman, ang mga orchid ay nagsisimbolo ng kasiyahan, magandang relasyon at enhanced fertility. Kaya naman maganda din itong regalo para sa mga mag-asawang gustong magkaanak. Ang mga puting orchid ay nagsisimbolo ng kapayapaan at kalmado. Ang mga matitingkad at makukulay na orchids naman ay nagsisimbolo ng passion, energy, at creativity. Ang orchids ay magandang regalo sa mga bagong kasal at sa mga kamag-anak o pamilya. At yan ang 5 halamang siguradong magdadala ng swerte at pera sa inyo. Kung kayo ay may katanungan, i-comment nyo lamang po sa baba. Tandaan, nasa kamay pa din natin ang ating kapalaran. Huwag kakalimutang magdasal upang gabayan niya tayo sa ating buhay. Kung nagustuhan mo ang aming video, ay pindutin mo lamang ang like button. Kung gusto mo pa ng mga pampaswerteng video, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell upang updated ka palagi tuwing nag-upload kami ng mga pampaswerteng video. I-share mo na din ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang swertehin din sila dahil sharing is caring. Magkita-kita ulit tayo sa susunod naming video.